Magandang umaga po ulit sa inyong lahat and welcome sa inyong lahat. Kung napakadami ninyo dito sa simbahan, welcome kayong lahat dito sa Our Lady of the Rosary Minor Basilica, Our Lady of the Rosary of Manaoag. Welcome sa inyong lahat. Merry Christmas, Happy New Year, Happy Three Kings. Lahat na, kompleto na. Yung sineselebrate natin ngayon, mas kilala natin siguro, mas kilala ng marami as the Feast of the Three Kings. Nakita naman natin sa Gospel kung bakit. Merong tatlong hari. Tatlong wise men, iba-ibang tawag. May tatlong hari, three wise men, three magi, iba-iba pa. Tatlong hari. Kaya natin tinatawag na Three Kings. Pero actually, may isa pang tawag dito at alam nyo na din siguro, isa pang tawag sa piyesta na ito ay Epiphany. Epiphany, which means manifestation, pagpapakilala, pagpapakita. Sinong nagpakilala? Sinong nagpakita? Ang Diyos. Nagpakilala sa atin, nagpakita sa atin, nagpakilala bilang tao para makilala natin. Para mas makita at makilala natin bilang tao, flesh and blood like one of us. So yun ang Epiphany, ang Diyos nagpakilala sa atin. Pero magandang pansinin, dito sa Gospel na binasa natin, nagpakilala ang Diyos dito sa tatlong hari. Okay, fine. Tatlong hari. Pero yung tatlong hari, anong sabi? Galing sa east. Doon sa malayong lugar, nagbiyahe pa para makarating dito sa Bethlehem. Taga malayo, ibig sabihin, hindi kababayan, hindi ka tribo, hindi ka tropa, hindi ka pamilya. Galing sa ibang lugar, foreigners. And they came all the way to Bethlehem. So isa yun na qualities ng Three Kings. Foreigners sila, hindi sila katutubo dun sa Bethlehem. Pangalawa, sila yung mga hari daw, hari o kaya hari, siyempre may yaman. Wala namang haring pobre, di ba? Siguro si Jesus lang yung haring pobre. Pero wala, no? Tapos kapag hari, mayaman, meron kang kaya. Pangatlo, tawag sa kanila ay three wise men also, no? Three wise men. Ibig sabihin, wise men, may pinag-aralan, may utak. Hindi lang ordinaryong tao, no? May nag-aral, at nag-aaral pa. Kaya nga nila nakita yung bright star kasi dahil sa kanilang pag-aaral. So mayaman, taga-malayong lugar, may pinag-aralan, hindi ordinaryong tao. Sa kanila, nagpakita ang Panginoon. Sa kanila, nagpakita ang Diyos at nagpakilala ang Diyos. Kaya dinala sila dito sa Bethlehem. On the one side, ganoon ang sinasabi sa atin ng Gospel. Nagpapakilala ang Diyos sa mga tao, kahit na dun sa mga malalayong lugar, kahit na dun sa hindi ka tribo, hindi kasama. Gusto ng Diyos na makilala siya ng lahat. Bakit sinasabi kong lahat? Kasi kung babalikan natin yung Gospel, nung midnight mass, nung Pasko, meron pa rin isang grupong nagpakilala ang Diyos. Saan naman? Doon naman sa kabilang klase ng tao, mga mahihirap, mga walang pinag-aralan, mga simpleng tao, yung mga shepherds. Nagpakilala din ng Panginoon sa kanila. Nagpakita ang angel doon sa mga shepherds at sinabi, pinanganak na yung hari, yung Messiah. So kahit doon sa mga shepherds na walang pinag-aralan, ordinaryo, maliliit na tao, nagpakilala pa rin ang Diyos. Therefore, hindi ibig sabihin, gusto ng Diyos makilala ng malalaking tao, mayayaman, taga-malayong lugar, may pinag-aralan, at mga tao mahihirap, simple, maliliit, ordinaryo. Lahat ng mga yan, gusto ng Diyos makilala siya ng lahat ng tao. Para kanino? Para sa Kanya ba? Nagyayabang ba ang Panginoon? Sinasabi, kailangan kilala niyo ako, ha? Ako ang hari ng mga hari. So may yabang ba? Hindi. Gusto niyang makilala siya ng lahat ng tao para sa atin. Hindi para sa Kanya, not for His own benefit, but for us. Gusto ng Diyos na makilala siya natin
so that makakasunod tayo sa Kanya, hanggang sa langit. Pero siyempre, dadaan ka din sa Kalbaryo, katulad ng dinaanan ng Panginoon. Pero yun ang punto ng pagkakakilala sa atin ng Diyos, pagpapakilala sa atin ng Diyos, ay dadalhin tayo doon sa langit para tayo sumunod sa kanyang pamumuhay at madala tayo sa langit. So, ang tanong natin sa ating sarili, tayo ba? Sa ating personal lives, sa ating sariling mga buhay, malapit na ba tayo? Papunta na ba tayo sa langit? Sumusunod ba tayo talaga araw-araw? Kapag gumagawa tayo ng mga desisyon sa buhay, yung mga desisyon ba natin ayon sa kagustuhan ng Diyos para tayo makarating sa langit? O yung mas madali? Yung mas may pera? Yung mas may pakinabang para sa atin? Yung mas hindi natin haharapin yung mga ayaw nating tao sa buhay? Yung maiwasan natin yung mga taong ayaw natin sa buhay? Paano tayo mamuhay? Yung ating bawat araw na ibinubuhay dito sa mundo, nagdadala ba sa atin papalapit sa Diyos, papalapit sa langit? Isa pang pwede natin pag-isipan. Kapag nakikipagkapwa-tao ba tayo, meron ba tayong parang hierarchy? Mas gusto ba natin nakikisama doon sa mga mayayaman, doon sa mga sumikaya, doon sa mas mayroong pakinabang? Nakikisama rin ba tayo dun sa mga may hirap, simple, maliliit na tao? Ginagalang ba natin sila? Binibigyan ba natin sila ng dignidad? Katulad ng dignidad na ibinibigay natin sa mga mayayaman at malalaking tao. Kung darating ba sa atin dito ngayon si Coco Martin o si Angel Locsin, o bibigyan ba natin ng upuan? O papabayaan natin tumayo din? Pag may dumating na ordinaryong tao, bibigyan niyo ba ng upuan? O patatayuin niyo rin? Yung ating epiphany ay hindi lamang para sa panahon noon at hindi lamang para sa Diyos, kasi tayo mismo sa ating buhay, sa ating bawat isip, salita at gawa, pwede nating maipakilala ang Diyos sa lahat. Kapag ang pamumuhay natin ay makadiyos. Tayo na ngayon ang magpapakilala sa Diyos sa iba. Pero paano natin mapapakilala ang Diyos sa iba kung tayo mismo hindi natin kilala ang Diyos? So, another challenge. Araw-araw, sana kikilalanin natin ang Diyos. Kaya humingi tayo ng tulong ngayon sa ating Panginoon. Sana sa pagpatuloy ng misa at sa pag-uumpisa ng ating buong taon ngayon, sana mas lalo pa natin una makilala ang Diyos sa buhay natin, yung personal, hindi lang yung sabi ng libro, turo ng simbahan, yung ating personal experience and encounter with God. Sana ma-experience natin ang kabaitan, kagalingan, katarungan, awa ng Diyos. Sana rin tayo din ay maging makadiyos para through us, makilala ng ibang tao ang Diyos sa ating pamumuhay. Sana sa ating pamumuhay, hindi lamang sa mga mayayaman at malalaking tao, kundi kahit sa mga maliliit na tao at simpleng tao, may pakilala natin, may pahayag natin ang ating experience with God. Therefore, ang Epiphany magiging tunay at totoo, hindi lamang nung panahon ni Jesus, but even sa ating panahon at sa ating personal lives ngayon. Let us all stand down.